Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indo Kapos. Ako po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Maabot sa sobra sa 1,000 na mga pamilya sa Kabikulanda. Piga ebakwar nin huliman kanda baha dulot kanda Sherline. 1.3 bilyones pesos na tabang pinansyal itinao kan Department of Agriculture maabot sa 180,000 na mga parauma sa Kabikulan. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, DPWH Bicol tinauan ninda pag-umaw anda maabot sa 138 nga mga tauan kaniya na nagsagibonin 24 oras na serbisyo para sa rehabilitasyon kan mga tinampo kan nakalis na holiday season. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 15,000 na mga pamilya sa Bicol apektado kan Sherline basa riyan sa OCD Bicol. Pamayupa ka na mga barata sa lado lokal. BRHMC pinaginutan na logo asin na renaming contest para man sa HIV AIDS treatment hub sa Kabikulan. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, padagos na paghanap ngunyan ni mga proyekto kan mag-aramanga Villapuerte sa panginginot ni Governor Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte, asin Gobernador Luigi Villapuerte digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Siyudad ka na Nagasin, probinsya kan Camarines Sur, mayo pa nin nakukumpiskaran na mga lisensya katakudman kan mga pagbalga sa reglamento kan bulos kan trapiko sabi kan LTO Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ang mga detalyes at tiyan pagkatapos lang po nin pagirumdo. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Kapos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyada sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Big kumpirmar ngunyan kan Commission on Election Committee na may duwang mga lugar sa Bicol Region ang pinagpasairarom sa red category o area of grave concern para man sa May 2025 national asin man local election o midterm election kinakabalian ini kanda Masbate City asin manda iyo anda Banwaan kanda Balino gabus duman sa probinsya kanda Masbate kasumpay kani pinagpakusugunyan kan Police Regional Office No. 5 an sa indang mga lakdang asin presensya sa mga nasambit na mga lugar saro na digdi an paglansar kan Provincial Election Monitoring Action Center o PIMAC maserbing sentro kanda nasambit ng operasyon para mada sa pagman
human man na koordinasyon asin na konsolidasyon kan kada aktibidad na may pagkasabot sa eleksyon duman sa parte kan probinsya kan Masbate. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Mga pamilya nga nawalat kan mga nagadaan kan Bagyong Christine sa Bicol, matatawanin dagdag na financial assistance matapos ang tulong bulan. Buyet Padere sa detalye. Nagtirepon sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ang mga pamilyang nawalat kan mga nagadan kan Bagyong Christine sa Bicol Region. Narisibinin ang dagdag na pinansyal na ayuda makalis ang tulong bulan. Pinanginutan kan Bingo Plus Foundation as in Department of Social Welfare and Development Office 5 ang pagpanaon ng 250,000 pesos na cash para sa 74 na beneficiaryo. Nakaresibe pa ang mga ining kinahon na grocery, bagas at inumo na tubig. Nakikiulay man ang foundation na gamiton sa tama ang ayuda arugan sa matrikula kan mga estudyante, pabahay, bulong at hinhanap buhay. Paliwanag ni DSWD Disaster Response Management Division Claudio Villarreal, inabuting haros tulong bulan uli sa pagberipika kung uli sa kalamidad ang pagkagalan. Kinauwan doon kaini na igwa ng inot na itinong ayuda ang sa indang opisina. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 1,000 na mga pamilya sa Bicol ang pinag-evacuar ni nuli kan epekto kan share line o minabot sa 1,062 na mga pamilya asin 3,030 na mga individual ang pinag-evacuar matapos ang padagos na pagbulos kan uran bunga kan share line. Basado man sa pinapaga bagong record kan Office of the Civil Defense sa Bicol kan nagtalikod na aldaw sa kabilungan igwan ng 24 barangay ang nakapagtala kan pagba kung sa ina siyam sa Legazpi City, 11 sa Sorsogon asin saro sa Dunsol Sorsogon. Naghupa mad tulong barangay anba mada sa Karamuran, Camarines Sur, mantang 2 sa Dabua, Camarines Sur. 5 ang apektado nga mga tinampo na kung sa ina agihanda, 2 digdi anda day pwedeng agihanda kana anuman na klase nin bikulo, 2 anda day pwedeng agihanin light vehicle asin saro anda 1 lane na pasabul sana sigun man sa Office of Civil Defense. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PNP checkpoint sa Bicol nagpuon na kasudma. Daryl Banyas sa detalye. Pinanginutan ni Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan Police Regional Office 5, ang elok na aldaw kan simultaneous kick-off kan COMELEC checkpoints ini sa Bilog na Rion Bicol bilang preparasyon sa nagdadangadang na national as in local elections ngunya na taon. Katakod kay ni ang mga checkpoint ipigataltag sa Manila na parte kan Bicol tangarig masiguro ang seguridad sa maabot na eleksyon. Sigon kay Dizon, ang importansya kan mga checkpoint bilang parte kan mga lakdang kan Philippine National Police tangarig mamantinir ang katuninungan asin malikayan at anuman na klase nin kararasan sa panahon kan pirilian. Now nambitan man kan Regional Director ang paglangkaw kan mga lakdang kan sa seguridad tangarig daang masiguro ang proteksyon kan mga botante asin mga special kan eleksyon. Ang mga COMELEC checkpoints ini maserbi na sarong importanteng parte kan operasyon kan mga otoridad tangarig mapugulan ang illegal na mga aktibidad asin mamantinir ang pasi orden asin pagkatapos man kan eleksyon. Ang mga checkpoint ipiglag sa mga strategic na lugar sa Bilog na Bicol kung saan mahihiling ang mga miyembro kan PNP asin man COMELEC na makondusir ng mga inspeksyon sa mga nag-aaragi. Mientras tanto, inasigurar ka na direktor na ang mga checkpoint igigibuho na may pagrespeto sa mga diretsyo kan lambang saro asin maawat kan mga ini na maging sarong preventive measure kontra sa anuman na klase nin pagbalgar sa ley na may koneksyon sa eleksyon. Maabot na mga semana, piglalauman pa ang kadagdagan ng mga operasyon asin koordinasyon sa pagultanan kan PNP asin man kan COMELEC tangarig na mamantinir ang sarong matuninong na eleksyon sa Bilog na Rion, Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kabilugan na 1 million o 1 billion 371 million 95,000 o 1.3 billion na pundo sa irarom kan Rice Competitiveness Enhancement Fund Reserve ipinagtagama kan Department of Agriculture DE Bicol sa 186,809 na kwalipikadong mga parauma sa intirong Kabikulan. Basado yan sa pahayag kan Department of Agriculture Bicol sa paagikan sa indang spokesman na si Lovely Guarin. Mga parauma makakaresibinin mas halangkaw na kantidad kanda cash assistance ngunya na taon. Kada kwalipikadong mga parauma makakaresibinin 7,000 pesos gikan mada sa dating 5,000 pesos na naresibi kanikan na kalis na taon. Dagdag pa manigwarin na ang mga benepisyaryo kanda tabang pinansyal yaon man sa mga nakarehistro sa Registry System for Basic Sector and Agriculture RSBSA asin ang mga paruyan na ninda an may may dakulang ektaryas asin man mas mababa pa kisa dati. Mantang pag-release kan pundo mapuon sa inot na quarter kan taon asin sa presente nindang ni ini verify asin listahan kan mga benepisyaryo tangani man masiguro kay puwad na mga parauma lang makikinabang kani. Lakdang na ini parte kan na padagos na paglapigot kan Departamento kan Agrikultura na matabangan mga parauma sa intirong Kabikulan asin iba pang reyon sa nasyon. Yan tanganing mapakarayan sa indang kakayahan sa pagtanom asin na produksyon sulong mas maiwasa asin na makusuga na sektor kan agrikultura sa parte kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga barata sa lado lokal, mga sinasabing narautan asin ba na nasuluan sa parte mismo kan siyudad kan Legazpi asin Bato Camarines Sur. Tulos na nakaresibi nin tabang gikan man sa DSWD. Nakaresibi tulos nin tabang gikan sa parte mismo kan opisina kan DSWD Bicol ang mga biktima sa magkasuway nakasulo sa Legazpi City asin Albay, sering man sa Banwaan kan Bato sa probinsya kan Camarines Sur sa barangay 17 Ilawod, Legazpi City. Sarong 19 anyos na estudyante nagadanda matapos na matrap sa nasulong boarding house bandang alas 4 ni na amay nin pagkaaga ka nagtalikod na January 8 nagaloy asin na 2 oras pinagtiner ka nasambit ng kasulo antis na ini mismong napundo kan grupo kan Bureau of Fire Protection tulong establishmento ang nadamay gikan sa nasambit ng kasulo kabali na dai parehistradong boarding house kung saan nag-i-star ang biktima. Ulay naman ang DSWD Bicol sa pamilya kanda binawian in buhay tanganing magtaunin funeral assistance asin iba pang tabang mantang duang iba pang mga boarding house apektara na nakareserbi manin relief goods na may kabilugan na 13,633 pesos 36 centavos sa Barangay San Miguel, Bato Camarines Sur. Sarong pamilya nawa ranin istaran ang tinawanin food packs asin non-food packs item na nagkakantidad 8,435 pesos 68 centavos. Apwera kani makakaresibi man nin 10,000 pesos bilang parte kan pinagaapod na assistance to individual and crisis situation program kan opisina kan DSWD. Sa presente padagos an investigasyon kan Bureau of Fire Protection tanganing aramon ang mga kausa kanasambit ng mga kasulo sa Albay asin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, garuma igusa
Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pag-aabuso sa Comelec checkpoint, katakod kan gun ban, pwedeng ireklamo sa Comelec Camarines Sur. Boyet Paderes sa detalye. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kita ngunyan kana mga barata sa lado lokal. Pinag-kumpirmar ngunyan kan Commission on Election Comelec pinag-kumpirmar ngunyan kanda PNP digdi sa laog kanda probinsya kan Camarines Sur asin banda Bicol Region na nagapuon na kan sudma ang pagpapasunod kanda ganban sa bilog na nasyon bilang preparasyon sa nagdadangadang na perlian digdi sa laog kanda probinsya kanda Camarines Sur igot ang pinagigibong operasyon masiguro sana ang kaligtasan kanda mga biyaheros asin man kanda mga residentes madurara anasambit na nga ganban sagkod ng pitsa 11 kanda bulan kanda Hunyo 2025 basado sa payag ni Pulis Colonel Virgilio Ulalya ada pamayukan na PNP sa probinsya kan Camarines Sur ipapasunod ang mga checkpoint sa panginot na mga tinampo asin estrategikong lugar sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur. Apwer kayan isasagibuman ang oplan katok tanganing siguraduhon ang mga may sadirinin badil asin na magsunod sa ley partikular na sa pag-renew kan sa indang mga lisensya ang ganbanda para man sa katuninungan asin na karayan sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur sigurado na mayo nin armas ang magagamit sa anuman na illegal na aktibidad orog na sa nagdadangadang na perlian ang mga pulis sa laog kan probinsya kan Camarines Sur pinag-ingkaminar ang publiko na makipagtabangan asin na magpasunod kan ganbanda ang sisay man na madadakop na mabalgadigdi maatubang nin magabat na padusa iyan basado man sa reglamentos kanda Omnibus Election Code nagpagirumdum ngunyan ang PNP Provincial Office kan Camarines Sur sa mga rehistradong ganda owners na tulos na asikasuhon ang pag-renew kan sa indang mga lisensya kan sa indang mga badil tanganing maiwasan ang pagbalga sa ley padagos man na nangangapudan ang mga autoridad sa mga residentes na i-report ang anuman na makadudang aktibidad sa indang mga istasyones nin pulisya sa maabot na pagpapasunod kan ganbanda obheto ngunyan kan probinsya nin Camarines Sur sa parte kan PNP nagibon na ligtas asin matrangkilo ang eleksyon sa enterong Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal primerong aldaw kan implementasyon kan Comelec ganbanda sa Kabusaw matrayumpo. Mike Gravito sa detalye. Ipinagpahayag ni Police Captain Albert Hoven ang Chief of Police kada Kabusaw Camarines Sur na sa kabilugan naging matrempo ang implementasyon kad primero aldaw kada Comelec ganban asin man Comelec checkpoint na pinaglatag kad mga autoridad dyan sa Baruan kan Kabusaw. Sigon sa opisyal, mayo nin mga untoward incident ang record sa Saindag Police Blotter sa nakalihis na 24 oras na PNP Kabusaw ang naglatag kan sa Saindag mga tauhan sa suporta kan Comelec ni checkpoint sa mga mayor na tinampo sa Banwa ni Kabusaw Camarines Sur sa kunyan. Nagpatagos ang Comelec checkpoint asin man ang ginigibong implementasyon ng Comelec ganban diyan sa Banwaan kan Kabusaw. Nagalaom ang hepe de pulisya kan Banwaan ni Kabusaw Camarines Sur na sagkod sa matapos ang eleksyon mayo nin anuman ng mga insidente ang mabungkaras diyan sa indang Banwaan katakod kan mga regulasyones na pinagpapautob niyan kan Commission on Election. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Comelec nagpagirumdum sa mga checkpoint na dapat plain view sana ang gibuhon.
Boss O Kaisminda sa detalye. Ipinagirumdom ni Atty. Noriel Badjola, Comelec Officer ka na probinsya ni Camarines Sur, sa mga autoridad maging sa publiko na kinakaipuhan na plain view lang sa mga sasakyan, ang partikular sa mga four wheels o kaya sa mga pribadong sasakyan, maging mga truck support na solamente plain view ang dapat gipuhon. Asin nung kang pababaon ang mga pasahero kaini kung nagkukondukta ni na checkpoint sa manlaylain na mga lugar igdi sa probinsya Siringman. Mga municipal police station kinakaipuan man nakabugtak sa Comelec checkpoint ang pangaran kan Chief of Police asin ang Comelec officer consignman na banuaan. Hihilingon lang, pero daiman kay kinakaipuhan na pababaon ng mga pasahero o daiman kinakaipuhan na kapkapan ninulita ini, puro sa nakita mo niyan visual search. Hihilingon lang yan kung igwanin mga magkakanigunan na kontrabando o anong man na pwedeng maging nga na bawal, particularmente nga ang mga firearms. Tapos na klaseng vehicle o attorney? Yes, gabos na moving vehicle talaga, i-checkpoint ka. Pero yan depende yan, depende yan sa sitwasyon. Kung halimbawa magkakausaman talaga na traffic, random na lang nag-iibon ng checkpoint. Ang mga checkpoint na establishado yan, aram yan kung sa mga lugar na yan. Alagad pag may mga information, halimbawa ay naapod na A1 information na may mga vehikulo na may dara ngayon yung mga yung mga sinasabi tanganin ng mga pinagbabawal, halimbawa ang badil, ngunyan election, pwede magkandak yan yung mga spot checkpoint na inapod at any time. Parte yan kanaging pahayag ni Atty. Noriel Badjola ang Comelec officer ka na probinsya ni Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas lalong tinatawanin atensyon ngunyada o pokus kan opisina ninda Congressman Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin ni Gobernador Luigi Villapuerte na matabangan asin mapadakula ang income kan mga parauma sa laog kan Camarines Sur. Kaya digdi padagos na pinupursigin ninda katabang si Congressman Migs Villapuerte asin Gobernador Villapuerte o Gobernador Luigi Villapuerte na ipatindog ang coconut processing plant dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Natapos naman ang konstruksyon asin pighalat na lang anda pag-release nin permit hali sa Food and Drug Administration tanganing magpuna ang operasyon. Dagdag pa ang vegetable processing plant na matabang sa mga parauma para mad degdi mapalangkaw and sa indang dagdag na income asin matabangan mad dagos ang mga paratanom nin prutas asin vegetable na ang mismong mabakal iyo ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mas halangkaw na presyo. Dagdag pa dyan ang pagpapatindog kan pod terminal na pupunan ngunya na taon katuwang ang gobyerno probinsyal and the Department of Agriculture sa food terminal magkakaigwa kan pinagaapod na cold storage asin mad dry storage ngani na maging center nina agricultural processing and asinmanda production ang probinsya kan Camarines Sur sa intirong Bicol. Patapos naman ang construction kan rice processing plant dyan sa parte kan Tambo, Pamplona kung saan ang probinsya iyo ang mabakal manin paroy sa mga parauma sa masalangkaw na presyo tanganing magamit kan probinsya sa pagduhol nin tabang sa mga taga Camarines Sur sa oras nin kalamidad. Uya si Congressman Elry Villapuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Well, yung coconut processing, tapos na yung planta. Inaantay na lang natin yung permit sa Food and Drug Administration ng permit to operate. Kailangan ng permit. Once na ma-approve na yan, magpupuan na yan, mamamakal na po ang probinsya ng coconut buo, tanganing makatabang sa coconut farmers, ipaprocess yan. Marami mga produktong ipapabakal, hindi lang sa lokal, sa buong i-export yan, makatabang sa livelihood,
sa mga farmer sa tuyang probinsya. Yung fruits and vegetable processing, tatabangan man ng mga parauma na mag-encourage na magtanom ng fruits and vegetable, babakalon kan probinsya sa masalangkaw na presyo, ipoprocess yan. For example, kung nga banana, gagawang banana chips. Kung pataim ka ng sili, gagawing sili powder. Mga araw kaya na ube, gigibong ube powder. So dagdag oportunidad hanap buhay sa ating mga kababayan, no? Yung food terminal pupunan na rin this year yan in joint partnership with the Department of Agriculture. Magkakaroon ng cold storage, dry storage, para maging center of agricultural processing and production ng Camarines Sur sa buong Bicol, no? Then hindi ko lang na-mention yung rice processing diyan sa Pamplona. Matatapos na rin yan, mamamakal kita ng presyo ng palay na mas mataas na presyo, makatulong sa mga paraoma, ipaprocess yung palay. Yan ang gagamitin sa pamimigay ng bigas sa ating mga kababayan, pag bagyo, pag food for work. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District kan Camarines Sur asin kandidato opisyal para gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Dakol pang mga community college ang bubukasan ngunyana o ipapatindog sa Camarines Sur kan pamilya Villafuerte. Yan sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte. Si mga natapos na maitindog kan nakalis na taon ni Gobernador Luigi Villafuerte, mapuon na ang operasyon ngunya na school year 2025-2026. Apwera kanda dati na mga nainot na nga nag-ooperate. Ngunyan dakol pang ipapatindog na mga community college para sa 2025. Arog dyan sa parte mismo kanda Banwaan kan Batu, Pasakaw, Lupi, Del Gallego, mapatindog man ng community college sa Banwaan kan San Jose, Goa, Libmanan, Lagunoy, asin iba pang mga banwaan sa probinsya kan Camarines Sur. Ini tanganing mapagian and mga magurang asin mga jóvenes na makatapos sa pagklase sa kolehiyo o college na libre ang mga jóvenes. Tangani kunsinda makatapos maging marhay an sa indang trabaho asin maging marhay an sa indang pagbuhay. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Yan sa mga colleges pinuunan ni Gov. Luigi, yung iba dyan magbubukas na rin. Marami ongoing na po ang Bato na college, Pasakaw, sa Lupi, Del Gallego, alam ko magtatayo rin sa Ragay, alam ko sa San Jose, alam ko sa Goa, bumibili na rin ng lupa ang probinsya, magpapatayo rin ng college sa Goa, yung sa Libman, Lagunoy. So, yan ang mga natin gagawin. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin kandidato para gobernador kan Camarines Sur. Para mas lalong maging marambong ang ekonomiya asin na magdakul ang mga negosyante na mabugtakan sa inyong mga negosyo sa banwaan ng Garchitorina, Camarines Sur. Tinabangan na kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagin ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte, seringman Congressman Elry Villafuerte na magpatindog na na public market sa Garchitorina, Camarines Sur na dainatawanin atensyon asin dainagibo kan pamilya Puentevilla alagad sa paagi kan pamilya Villafuerte. Ini pupuunan na ang konstruksyon kan public market dyan sa Banwaan kan Garchitorina, Camarines Sur. Sa Banwaan man kan Goa, sinabi ni Congressman Elry Villafuerte, oras na manggana si Mayor Raquel Lim dyan sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur, sigurado na maoperar na ang ospital dyan sa Banwaan kan Goa na pinagpatindog ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte na padagos na pinagulang kan incumbent mayor asin pamilya Puentevilla na kung sa inda dai tinatawanin permit tanganing makapag-operar anasambit ng hospital
uya si Congressman Elre Villapuerte kan 2nd District Cámara de Sur asin kandidato para gobernador. Yung palengke dyan sa Gertrude Turena, alam ko nagmo-mobilize na, maumpisahan na rin. At iba't iba pa. Ako looking forward ako na manalo si Mayora Lim dyan sa Goa para mapa-operate na yung hospital dyan na ilang taon na inuulang, hinaharang ng incumbent mayor. So ako, malaki aming kumpiyansa dyan. Si Mayora Raquel Lim ang mananalo dyang mayor sa Goa. Dahil hangad talaga ng tao na mabuksan na yung hospital dyan. Gusto na namin buksan niya. Ang problema, yung mayor hindi binibigyan ng permit, inuulang, ibalik na daw yung lupa. Hindi pwede yun, di ba? Dapat magtulungan, magkaisa para mabuksan ng hospital dyan. Sa partido, looking forward na yung mga colleges rin nabubuksan dyan, nabuksan na, papa-expand natin yan. At ako, malaki rin ang kaming kumpiyansa dyan. Si Congressman Marco Gumabaw, pag nakaupo yan na yan sa June, gaganda po ang partido. Kaya excited po tayo sa 2025. Arti bayan kan mga pahayag ni Congressman Elre Villapuerte ang kandidato para gobernador kan probinsya ng Cámara de Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa nakaabot na report kay Congressman Elre Villapuerte na apagaraman na sa siyudad Canaga tinawan subot ni 50,000 food packs and pinag-release kan naga kay Nelson Ligacion kay Gabi Bordado 10,000 food packs dapat subuot na resibi ni 3 rounds relief ang mga taga-naga uli kan mga food packs na itinao kan DSWD. Apwar kan mga food packs na itinao kan DSWD dakol na mga ayuda ang naitao sa naga gikan sa mga manlain-lain na mga foundation. Yaon dyan sinda Senador Bong Revilla, Senador Villar, Senador Gatchilian, alagad sa dakul na mga donasyon na naresibi kan naga, dakul na mga household anda inakaresibi nin ayuda sa partibismo kan syudad, asin dakul na mga food packs an itinago sa bodega, uya si Congressman Elre Villapuerte. Kung diniliber ng Central Warehouse yan sa Naga City, dapat doon lang yan manatili sa Naga City na City Hall or warehouse ng City Hall. Saka nag-research po, ang DSWD, alam nyo ba ang binigay sa Naga City ng kasagsagan ng bagyo? 50,000 food pack. Kay Gabi Bordado, 10,000 food pack. Isipin mo 60,000 na food pack. Isipin mo dapat lahat na ng residente ng Naga nabigyan na, hindi lang 1 round, 3 rounds. Bakit? Maraming ayuda na nakarating sa Naga, di ba? Marami. Kasi iba't ibang foundation nagbigay. Senador Bong Revilla, Senador ganyan. Ang daming senador na bumisita sa Naga na migay kay Ligasyon. Pero yung 27 barangay, hindi niya nabigyan. Explain nila yan. Kalokohan yan. Patay sila dyan. Ang daming nagugutom. Tapos sinasabi, ang daming awards ni Mayor Ligasyon. Samantalang pag-distribute ng food pack, hindi maayos. O, ano kaya masasabi ng dyan, ni Kabalang? Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elre Villapuerte kan 2nd District Cámara de Sur. Nabisto ang tunay na motibo kan mga Puente Villa sa padagos na pagkontra kan expansion kan runway kan Pili Airport. Kaya pala iritado ang grupo ni Congressman Puente Villa na kung trahon ang expansion asin rehabilitasyon kan Pili Airport, ulit gusto palan kan grupo ni Congressman Army Puente Villa na itindog asin darawon ang airport sa Banwan kan San Jose, Cámara de Sur na ititindog sa daga subuot na pagsasadiri kan pamilya Puente Villa na anda mabibinipisyaran iyo ang sa indang pamilya huli ta posible na ipabakal subuot sa gobyerno ang mga daga asin daiman idodonate kundi ipapabakal. Ang plano kan pamilya Puente Villa na ibugtak ang airport sa San Jose malinaw subuot na ang pamilya Puente Villa sa naman ang mabibiyaan huli man kan mamahal ang presyo kan sa indang mga daga sa partibismo kan banwaan kan San Jose na gustong bugtakan kan Puente Villa kan airport. Uya ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elre Villapuerte.
makikita mo yung masamang intensyon nila, kinokontra nila yung Pili Airport para ang intensyon pala lumabas na, ilagay sa San Jose, di ba? So makikita mo yung marakot na ugali nila, maramot na intensyon. Malino naman yung pinopopose nila na airport dyan sa San Jose. Sino nagtutulak niyan? Si Congressman Puentebella. Hapot ko, kaninong daga yan? Diba? Sa San Jose. Basado sa research, yung pinopopose nilang airport sa San Jose, ang may-ari, ang Puentebella. Kung sila may-ari niyan, idodonate raw nila. Tapos pag nag-airport, yung mga nakapaligid na lupa, di tataas ang balor niyan. Sino makikinahap? Diba? Hindi yan, para sa kuya, hindi yan intention ng papaganda ang Camarines Sur. Una-una, ano ba ang tourism sa San Jose? Tanong ko lang. Bakit ang mga taga-Naga, Pili, Iriga, ang layo-layo ng San Jose. Kung maganda sana yung lugar, sige, suportahan namin yan. Ang layo-layo po sa sa sentro ng negosyo. Sino ba ang mga nagninegosyo sa Camarines Sur? Mga taga-Naga, taga-Pili, Iriga. Kung dadali mo sa San Jose yan, di naman papalayo. Sayang lang yung airport niya. Sino makikinabang dyan? Mismo sa San Jose. Ano ba ang ekonomiya ng San Jose? Diba ho? Mahina ang ekonomiya ng San Jose. Wala negosyo, walang turismo. Doon mo lalagay ang airport. Mismo mga taga Camarines Sur, yan? Magkokontra yan. Pareho yan doon sa ginawa nilang idea na bangain ng Camsur, galit ang tao. Kukontrahin ng mga tao yan. Hindi na kami kailangan magkontra dyan. Although kami talagang kukontra. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin the official na kandidato para gobernador kan Camarines Sur. Yan mga tugangan katiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Asin man, ako po ang sendong para barata, si Junel Cuba, mabalus kan sino pong pagantabay. Salamat po, mapa sa tuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.